Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Adiyan sa kining inyong bus nga lagad mga kaigsunan ko sa Dios, Bishop Ricardo Cortuna. Hatag ka na, nausap ka ninyo sa pulong sa Dios, pulong sa mga pagdasig, pulong sa kinabuhi, tungod kay ang pulong sa Dios, magahatag ka na itong kinabuhi, taliwala nining atong kahimtang karon mga kaigsuunan ko sa Dios. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Kumusta ka mo tanan? Ako mga sukig tigsubaybay nining atong programa sa telebisyon karon ang adlaw sa kalawasan, ang akong panginaot nata sa maayong panglawas. Hallelujah. Salamat sa Ginoo og dalaygon ang kaayo sa Dios sa matag usa kanato ka mga kinabuhi, mga kaigsuunan ko sa Dios. Akong ipadangat ang ako ang gitawag nato pahasubo at the same time pahalipay sa usa ka alagad sa Dios nga mipanaw na sa lain nga kinabuhi ug gikuha na siya sa Ginoo, ang pastor sa Gango Assemblies of God, si Pastor Milagata. Ako ang gitawag nako nga ipadangat ang ako ang pagduyog kaninyo sa ato ang igsuon nga gikuha sa Ginoo og nasayod ko nga kitantanan mao man ginay atong padulungan mga kaigsuonan ko sa Dios. Og matud pa ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Kadaugan sahay magpanagana ko ingon og condolence kay tungod kay dili man condolence ang mahitabo sa usa ka taong mamatay sa usa ka Kristohanon kun dili mato pangpul kadaugan ug kadaugan sa tanang Gango Assemblies of God ng inyong pastor nga si Milagata gikuha sa Dios ug nagtuko nga ang kinabuhi sa inyong sa alagad sa Dios anaa sa kamot sa Ginoo. Hallelujah. Life must go on. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kita nga mga buhi pa. Dayon ta sa atong adlaw-adlang buluhaton uban ang pagpangalagad nato sa Ginoo. Nga someday somehow kung kuhaon sa Dios kining ato kinabuhi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ikaplagan tang nagapangalagad gyapon. Salamat sa Dios in the name of the City of the Living God Assemblies of God. Akong ipadangat kaninyo ang kadaugan sa Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Now, mga kaigsuonan ko sa Dios, hallelujah, alang kanaton tanan sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. At kung doon na mo'y mga Biblia na atong ablihan ang atong mga pulong sa Dios sa Biblia, sunod mo kanako, ingon dinhi ang Hebrehanon Kapitulo 4, versikulo 12. Nigayon siya siyang mga pulong. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It's penetrate even to the dividing soul and spirit, join the marrow, which judge the thought and attitude of the heart. May the Lord bless His word. Let's pray. Magampo ta alang sa pulong sa Ginoo. Nagpasalamat kami kanimo Dios ining imong mga pulong nga mo karong sukaranan sa among pagpaminaw ni ini isip pagdasig ug kuan ug kusog Ginoo sa panahon nga maluya kami. Og salamat nga naa ka sa makanunay magahatag ka namo nining mga pulong aron madasig kami taliwala nining daghan kayong mga panginahanglan. Sa ngalan ni Hesus uban ang pasaylo sa among kasalanan among madawat. Amen og amen. Hallelujah. Now, ang atong isgutan mga kaigsuonan ko sa Ginoo mao ni where to turn in times of need.
Or, where do you go when you have a need in your life? Salamat sa Diyos. Nagkalalain ang atong mga, itawag na to, mga panghunahuna, niini mga kaigsuunan. Especially kung doon na tayong mga panginahanglan, mga problema, or anything else na mga panginahanglan. Ang uban ka na to, labi na kung doon ay mga kabugat sa kasing-kasing o mga panginahanglan, pangita siya dapit, nalayo siyang sa iyang panimalay, tungod kay gusto siyang mag-inusara. Ang uban ka na to, manawag sa ilang mga higala or mga family members aron malimtan niya ang iyang mga panginahanglan. Ang uban, muadto sa mga kalingawan na nanimpalat nga bisan sa mubong panahon ang iyang problema o panginahanglan mabawas-bawasan. Apan nagpabilin gihapon ang mga problema, ang amang panginahanglan. So, I want to tell you about the one place where you need will always be met. Hallelujah. Nga ang adunay usa ka dapit nga ang tanan nimong mga gikinahanglan matagbo mga kaigsunan ko sa Dios. Ang Hebrehanon Kapitulo 4 versikulo 16 nagaingon, let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in times of need. When we approach the Lord with our burden, sa diha nga aton duolon ang Dios, uban ang atong mga kabugaton, we can assure that we will meet our enormous need and show us how to handle every circumstance in life. Hallelujah. Now, scripture's principle. Remember, Jesus knows all our needs. Our God knows all our needs. Walay natago atubangan sa Dios sa tanan nato nga mga kinahanglan o gikinahanglan. Sometimes we know exactly what to pray. Other times we aren't sure what we really need. Usahay dili ta sigurado kung unsa gayod ang atong gikinahanglan. So, reading the Bible reveal to us our real good, secret attitude and personal heart, as well as God's perspective to them. And Hebrews chapter 4 verse 12 says, the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Nga sato pa, ang pulong sa Dios buhi o aktibo kini, hait pa sa duhay sulap, piercing as far as the division of the soul
nga mulagbas kining hantod sa gitagbuan sa kalag o sa espiritu. Unable to judge the thought and intentions of the heart. Hallelujah. Makabalo siya. Nahibalo siya. Mutanaw sa tumong sa atong mga kasing-kasing. In short, our God says it all. Nasayot siya sa tanan nato nga panginahanglan. Dako o gamay. All things are open and laid bare to the eyes of Him with whom we have to do. Hebrews chapter 4 in verse 13. He is ultimately acquitted with all our ways. Nasayot siya. Psalms 139 in verse 1 up to 4. You know why? Because God knows what we need before we even ask. Nasayot siya sa tanan natong gikinahanglan bisan sa wa pa kini nimo pangayua. Mateo kapitulo 6 versikulo 8. We can have the confidence that He will respond to our cries for help. Hallelujah. Jesus is our high priest before the throne of God. Siya ang ato ang Pangulong Pare. Hallelujah. Even before the fall of man, the Father had planned to redeem mankind. So wala pa mahulog ang tao, ang Diyos nga Amahan nagplano ng muluwas sa iyang mga katawhan by working to the nation of Israel. In the Old Testament time, my brothers and sisters, God provided a system of sacrifices that illustrated the seriousness and cause of sin. Naghatag siya o gitawag nato og mga pamaagi. May tungod sa kitang gitawag nato seriousness of sin, kining sala nga nahimo sa mga tao. People offered sacrifices for the smallest sin to the most serious one, but they did not have access of the Holy of Holies. Ang mga tao naghimo og pamaagi sa pagdala og halal ngadto sa Dios. Hallelujah. Apan dili sila kasulod ngadto sa dapit sa balaan nga dapit. Praise the name of the Lord. Only the high priest could enter once a year after he had offered a special sacrifice to stone for the sin the people had committed that year. Aduna lamay usa ka pari nga sa usa ka tuig musulod ngadto sa templos nga balaan aron magahimo og mga paghalad ngadto sa Dios alang sa mga sala sa tanang mga tao nianang tuiga. Hebrews chapter 9 verse 1 to 7. When Jesus died on the cross as the ultimate offering for sin, sa diha nga namatay si Kristo Jesus ngadto sa cross ingon nga halad alang sa kasalanan sa mga tao, He made a way for humanity to have personal relationship with God. Gihimo niya kini aron nga ikaw ug ako makabaton og personal nga relasyon sa atong Dios. Today, nining adlaw karon mga kaigsunan, He is
our great high priest. Siya ang atong Pangulong Pari. The mediator between God and man. Siya mo'y tigpataliwala sa tao ug ngadto sa Dios for those who had accepted Christ as Savior. Niadtong mga tao nga nidawat kang Kristo Jesus, ingon nga ilang mangluluwas. Hebrehanon Kapitulo 4, versikulo 14. The Bible, ang Biblia, mga kaigsuunan ko sa Ginoo, nagatudlo ka na to, that all humans are sinful. Nga ang tanang tao makasasala. According to Romans 3:23. All have sinned and come short to the glory of God. All our wrongdoing separate us from our holy God. And the good deeds can never justify us in His sight. Ang tanan natong maayong binuhatan, dili giniigo. Nga mo'y mohatag ka natong matarong atubangan sa mata sa Dios. Hebrehanon Kapitulo 2, versikulo 8 ug 9. The Bible tells us, not by word of righteousness that we had been saved, but through faith in Christ Jesus our Lord and Savior. So, how can we have relationship with the Father? Unsaon man di ay nato nga makabaton kitag relasyon sa atong amahan nga tuwa sa langit. The only way to Him is through the grace offered to Christ. Maura ng paagiha mga kaigsuunan ko sa Ginoo nga the only nga makabaton kitag relasyon sa atong Dios kining grasya nga gihatag gi-offer sa Dios kanato. John 14 versikulo 6. Hallelujah. What does this have to do with going to God with our needs? Unsa may relasyon ni ini? Hallelujah. Sa atong gitawag na to, pagduol na to sa Dios sa atong mga panginahanglan. Remember, those who rejected or reject Jesus do not have the privilege of approaching the Father with their needs. Katong wala mo dawat ni Kristo Jesus sa ilang kinabuhi, wala siya katungod nga moduol sa Dios sa iyang mga panginahanglan. Of course, they may occasionally experience what seems like answers for prayer. But the Lord never promised. Wala siya mo saan to respond to the petitions of those who reject Him or who reject His gift of salvation. Wala siya musaan ni atong mga tao, hallelujah, nga itawag na to, wala mo dawat sa gasa sa kaluwasan. Hallelujah. Now, Jesus sympathized with all our needs. Si Kristo, Jesus, sympathize sa tanan nato nga mga panginahanglan. Our Savior knows what it is like to be human and experience temptation. Nasayod siya sa tanan niini. Kanang atong naagian nga mga gitawag na to, mga tentasyon, mga problema. We do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Kung imong tan-awon, according to Matthew chapter 4, gitintal si Jesus sa nagkalalaing tentasyon. Hallelujah. Apan wala siya magpakasala. Hebrews 4:15. And it's common to think that Jesus faced temptation only when Satan tested Him in the desert. Hallelujah.
But he faced the attractions of sin. Dalay ko ng ala sa Ginoo. Hallelujah. Entire life, just as we do. Iyang nasugatan ang nagkalilaing mga tentasyon sa kinabuhi. Sama ka nato, mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Hallelujah. In Hebrews 2:18, from biblical account, we know he experienced sorrow, rejection, loneliness, physical suffering, and the weight of our guilt, among other things. Muni iyang nasinatian. Kung nakasinati ta kasakitan, kaguulanan, rejection, loneliness, kung nakasinati ta o kanang gitawag na to physical suffering, hallelujah, nakasinati usab si Jesus ni Ana. Whatever you heart, pain, suffering, sorrow, or temptation, Jesus know exactly how you feel. Sayod siya kaayo kung unsay imong gibati. Why? Because he experienced ni anang butanga sa panahon nga naa siya sa iyang unon. Jesus is ready, willing, and able to help us with our needs. Naa siya sa tanang panahon, andam siya mutabang sa atong mga gikinahanglan. As our all-knowing God, Jesus is aware of all we lack. Sayod sa tanan. As our all-powerful God, He is uniquely qualified to supply what we need. Makahimo siya sa pagtagbo sa tanan nato nga gikinahanglan. And Hebrews 4 verse 16 says, ingon dinhi, let us draw near with confidence to the throne of grace. Duolo na to siya. Uban ang dakong pagsalig sa sa trono sa grasya, so that we may receive mercy and find grace to help in times of need. Aron madawat nato ang grasya sa panahon sa atong mga gikinahanglan. Notice, my brothers and sisters, we don't have to approach the Lord in doubt or hesitation. Dili nato ni angay buhaton nga moduol ta sa Dios uban ang pagduha-duha, mga kaigsuunan kus Ginoo. Instead, dili mo ni ato buhaton. We come boldly. Duol ta niya uban ang pagka maisugot, knowing that because we are His children, mga anak ta sa Dios, He will hear our petitions. Ang atong mga pag-agulo, iyang nadungog. Turn to the greatest or to the great high priest when tribulation comes. Hallelujah. Duol ta kaniya sa panahon nga dunay dako kakasakitan nga moabot ka nato. Ato siyang duolon. He can handle whatever you face. Makahimo siya sa pagdumala sa tanan nimo nga giatubang. Remember, Jesus promised to meet our need in mercy and grace. Saad na Ginoo kanato, katagbuon niya ang atong gikinahanglan uban ang kaluoy o grasya. We can only approach God's throne confidently if we had accepted the gifts of grace and mercy. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Grace and mercy, what is the difference between the two? The two terms about grace and mercy. Kung sa may kalainan, ani nila mga kaigsunan. In mercy, listen to me, in mercy,
The Lord does not give us what we deserve. Ang Dios dili mo hatag kanato kung unsay angayan nimo ba? Angayan nimo what we deserve. Or in other words, He withhold the punishment we deserve for our sin. You say, hallelujah. Wa iyang giguni, iyang withhold, iyang gipugnan ang silot nga angay unta kanato tungod sa atong mga kasalanan. Hallelujah. Through grace. Through grace, He gives. He gave us what we did not earn. Ang grasya, kanang, yang giingon ba? He gave us what we did not earn. Nga, dili gyud unta ta angayan tagaan, pero gitagaan ta niya. For example, eternal life. Di magita angay unta tagaan ini tungod kay makasasala man ta, but He gave us eternal life and the opportunity to have intimate relationship with Him. Kanang intimate relation ba? Kanang imong kasuod sa imong Ginoo, maunay imong madawat. Aron magamit na nimo higala ko sa Dios sa imong pagduol sa Ginoo with confidence. Dili ka mauwaw. Hallelujah. Doesn't mean that we have permission to be irreverent. We should come in an attitude of humility and submission. One way to demonstrate this is to kneel before Him if we are physically able. Laygon ang pangalan sa Diyos, mga kaigsuunan ko sa Ginoo. That means the Lord won't hurt us otherwise. Wala magpasabot na dili ta dunggon sa Ginoo. No. But bowing before Him is a symbol of our humility. Kanang pagluhod o pagpiko sa atong kaugalingon. Maunay pagpadayag sa atong pagpaubos sa iyang atubangan. In doing so, ang atong pagbuhat ni Ana, we recognize His holiness. Atong giila ang iyang pagkapalaan, His righteousness and perfection. It is also acknowledgement of the omnipotence of our Almighty God. Atong giila ang pagkagamahanan sa atong Ginoo. He has the power to change any circumstance of our lives. Doon na siya kahom, muusab sa tanang nagpanghitabo sa atong kinabuhi. If you are unwilling to nail His presence in His presence, kung dili ka ganahan, muluhod, mupaubos, diha sa iyang presensya, you should ask yourself, why? Pangutan-on nimong imong kaugalingon, nga naman. Make sure that pride is not keeping you from this humble act of submission. Basin, tungod sa imong garbo ba? Imong garbo. Huwag mo na hinungdan na dili kaganahan mo paubos sa imong kaugalingon at tubangan sa imong Diyos. I tell you, no one can live a godly life apart from the grace and mercy of the Lord. Tinuod yun na. Walay makapuyo sa gitawag na to balaang kinabuhi
kung wala ang grasya ug kaluoy sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? So this is my conclusion. Perhaps you have always been a self-sufficient person. Tingali, no? Ingon ana imong sitwasyon, imong kinabuhi nga murag wala kay problema. Bastante ka na sa imong kinabuhi. Anong gitawag na to? Self-sufficient. Needing little help from others. Wa ka makinahanglan o gamayng tabang sa uban. To make it through life. Maybe you have brought that self-reliance into your relationship with God. But the Lord give us the full measure of His blessing to only those who are willing to depend on Him in every areas of life, in His life. Nalaygon ang pangalan sa Ginoo. His invitation, kining pag-imbitar sa Dios kanato. Each believer sa tanang Ginoo. Pulong sa Dios ingon siya. Come, dool mo kaniya boldly. Banang pagkamaisugon and confidently to the throne of grace, sa trono sa grasya. I am waiting here to help you. Nagulat siya kanimo, igsoon ko sa Ginoo, nga moduol ka kaniya aron tabangan ka sa atong Dios. Kining kinabuhi ang mga kaigsuonan, dili gyud ta mahutdan og problema. Usahay magsapaw-sapaw ang problema. Magsapaw-sapaw ang atong mga panginahanglan. Hallelujah. Ang Dios ningon, without me, you can do nothing. Kung wala siya, wala tayong mahimo sa atong kaugalingon. If you want, o kung gusto ka, tabang sa Ginoo, ang Biblia nagaingon, come boldly, duol ta diha kaniya boldly. Salamat sa Dios. Glory to God. So, mga kaigsunan, kining ato ang garbo usahay. Ug ato ning gamiton di gini makatabang nato. Di gini makatabang. Kung dili kining atong garbo mo ni nudnod ka nato sa kalautan. Nagsalig ka sa imong kaugalingon, ay may kang laki. No. We need God. The Bible tells us, come boldly and confidently to the throne of God. He is waiting for you. If you have never accepted God's gift of salvation, this amazing privilege is not yet available for you. Tinod na, kung wa pa nimo dawata ang gasa sa Dios sa kaluwasan, kining talagsaon nga pribilehiyo dili available kanimo. So aron kini nga pribilehiyo nga naa sa Dios nga gusto niyang madawat nimo, you need to receive Jesus Christ as your Savior. Imong dawaton si Jesus, ingon nga imong bugtong personal mangluluwas sa imong kinabuhi.
sultihan ko ka. Through Him, pinaagi ka niya. Every single one of your needs will be met. Pasalig na nako nimo mga kaigsunan kay mo ni sulti sa Dios. Usbon ko. Through Him, every single one of your needs will be met. In His way and in His timing, sa iyang panahon o sa iyang pamaaki, every need will be met. To reject Christ is to reject your only real lasting hope. Kung di ni mo dawaton si Jesus, kaya imong nagbugtong personal ni mong kinabuhi, sa imong kinabuhi, imong gisalikuay ang tinuod ug walay katapusan nga pag-asa. Ako nagampo alang kanimo. Mao, you will accept Him and being a victorious new chapter of your life. Amen? Hallelujah. Ang pagdawat ni Jesus, ingon nga imong bugtong personal mangluluwas mga kaigsuunan ko sa Dios, aron matagbo nimo ang imong panginahanglan, matagbo sa Dios ang imong panginahanglan, dili pag-usab sa imong kakalingon. Kundili ang pagdawat ni Kristo Jesus, ingon nga imong bugtong personal magluluwas aron makabaton ikaw o gitawag na tog intimate relationship with Him. And then the promise of God, He is able to meet every needs of your life. Amen. So, lastly, are you willing to accept Jesus Christ as your personal Savior? Today, meaning araw. If you are willing, let's pray. Magamputa. O niya, isipa, ako'y mangulos pag-ampo, alang kanimo, isipa nga, kining ako pag-ampo, imong pag-ampo, higala ko sa Ginoo. And I believe what the Bible says, He promised you to bless. He will supply every needs sa imong kinabuhi. Can you bow your head? Makahimo ba ka pagduko sa imong ulo? And I will pray for you. And then, repeat after me. Sabat na ko. Ayaw kaulaw. Hallelujah. Ikaw karon nga nagatubang sa telebisyon, ayaw kaulaw. Kaya may Biblia ningon, kung ikaulaw ko nimo, ikaulaw ko usab ikaw ngadto sa akong amahan ngadto sa langit. Hallelujah. Ang kabug-aton, all burdens, anxieties, problems, and sorrow, ato ni itugyas Ginoo. Tungod kay ang Dios kamahana. Pat dili ta katugyan ini kung wala tay personal relasyon sa atong Dios. Makahimo lang ta ni ining personal relasyon sa atong Dios kung ato siyang dawaton, ingon nga atong bugtong personal mangluluwas sa atong kinabuhi. Atong idok atong ulo. Sabat ka nako. Ginoong Dios, miduol ako kanimo. Ingon nga akong Ginoo, akong Dios. Akong gipaubos ang akong kagalingon sa imong atubangan. Pasaylo ako sa akong kasalanan nga ako nahimo. Sukat kaniadto hangtod karon Ginoo. Tuguti o Dios nga mahimo ko nimo imong anak. Aron makabaton ako relasyon diha kanimo. Kaysa diha nga makabaton ako relasyon diha kanimo Ginoo, adon na nakoy kaisog pagduol kanimo uban ang dakong pagsalig Ginoo sa grasya nimo. Hallelujah. Ug gahom kikan kanimo Ginoo. Salamat ining tanan. Ako kang dawaton na akong Ginoo ug akong mangluluwas uban ang imong pagpasaylo sa akong kasalanan. Sayo ikaw sa tanang butang na nagpanghitabo kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, salamat sa Ginoo mga kaigsunan ko sa Dios. Nining higayon nga imong gihatag kanako sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug dili sayop mga kaigsunan ko sa Ginoo. Nga imong dawaton si Jesus. Kaysa niyang idawat naman nimo si Jesus,
ikaw nahimo ng anak sa Dios. Ang Biblia na ngayon, ang tanang mitog, tanang midawat kaniya, nahimong anak sa Dios. Sa unang panahon, anak ka sa yawa, pero karon anak ka na sa atong Ginoong Hesukristo nga atong Dios. O doon na kay access, makaduol ka na sa trono sa grasya, uban ang pagpangayo sa tanang nimong panginahanglan at ubangan sa atong Ginoo. Tungod kay ang atong amahan nga tos langit, hallelujah, adunay pagtagad kanato. Hallelujah, ningon ang pulong sa Ginoo, let not your heart be troubled, believe in God, beloved also in me. Ningon siya sa proverbio, sa tanan, itugyan ninyo ang tanang kabalaka kaniya, kay siya adunay kahangawa kanimo. Malaygon ang ngalan sa Ginoo. Malaygon ang pangalan sa Dios. Nining kabutagon o mga higala ko sa Dios sa imong pagpatalinghog karon. Salamat sa Ginoo. O dili na nato dugayon. Naabot na po ng atong panahon nga ato na pong undangon ng atong pagwali sa pulong sa Dios dinis telebisyon. O ako manamilit na kaninyo o kung gusto kang mo itawag na to, mo bisita ka nako or mo join ka nako sa among mga pagsimba dinhi sa City of the Living God dinhi sa Sami City nga naan mahutang ang atong simbahan sa second floor sa FGK building, Anima Street, Barangay Aguada. You are invited. Come and join with us every Sunday. Ang ato ang Sunday school magsugod alas 8:30 hangtod alas 9:30, and then after alas 9:30 hangtod sa alas 11:30 mo ang atong divine worship. Hallelujah. Kung doon na kayo mga pangutana, you can send your itawag na to, pangutana, or you can send your suggestion or anything else nga makatabang alang sa buluhaton sa Ginoo. Doon na kayo problema, don't hesitate me to call or to visit me in my office sa FGK building. Kini nyo boss nga lagad, Bishop Ricardo Cortuna, mingon usab kaninyo, mayong adlaw, kanatong tanan, karon ang adlaw sa kaluwasan. God bless us. Maukadto ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna, ganagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.